Unsaid PH. Hindi ko alam kung anong mas nakakahiya. Yung aminin na natatakot pa rin ako sa ilalim ng kama kahit matanda na ako, o yung aminin na may dahilan pala talaga kung bakit ako natatakot. Kasi kung ordinaryong takot lang to, matagal ko na sana siyang linibing sa mga arte lang at imahinasyon lang na sinasabi ng mga tao pag gusto nilang tapusin ang usapan. Pero may mga gabi talagang bumabalik yung pakiramdam na parang may kulang sa hanin sa kwarto. Parang may nakikinig sa bawat galaw mo at parang may lugar sa loob ng bahay na hindi mo dapat tinuturing na parte ng bahay mo. Sa ilalim ng kama. Hindi ito yung takot na may multo agad o biglang anino sa pader. Mas mabagal. Mas nakakainsulto kasi parang unti-unti kang pinaniniwalang praning ka na ikaw lang yung gumawa ng problema, na wala namang kahit ano, hanggang sa marinig mo yung tunog na hindi mo na kayang ipaliwanag. Nangyari to nung lumipat ako sa isang lumang apartment sa may Mesa. Hindi siya yung tipo ng lumang building na aesthetic. Yung luma na amoy mildew, amoy pintura na paulit-ulit na tinakpan ng bitak, amoy basang semento sa stairwell. Sa hallway, may iisang fluorescent light na laging humuhuni, tapos paminsan-minsan nanginginig yung liwanag na parang kinukurap-kurap ka. Studio unit lang, isang kwarto, maliit na kusina, banyo, tapos isang bintana na nakaharap sa iskinita. Sa araw, okay naman. Mainit, maingay, may nagtitinda ng fishball sa labas, may batang sumisigaw. Pero paggabi, kapag nagsara na yung mga tindahan at humina yung trapiko, yung building nag-iiba ng timpla. Yung katahimikan niya hindi pahinga, parang pagkakapit. Yung kama ko, hindi bago, inuwi ko pa sa lumang inuupahan ko. Metal frame, manipis na foam, may ilalim na may espasyo, enough para maglagay ka ng mga storage box. Nung una, nilagyan ko ng 2 plastic container, isa para sa winter clothes na hindi ko naman nagagamit sa Pilipinas, isa para sa mga lumang libro. Sa gitna, bakante, malinis. Wala akong balak lagyan, gusto ko lang may hangin para hindi mukhang masikip yung kwarto. Unang linggo, wala, normal. Puyat ako sa trabaho, uwi, kain, tulog. Minsan pag madaling araw, nagigising ako sa tunog ng tren sa malayo. Minsan sa tahol ng aso sa iskinita. Normal. Hanggang isang gabi na nagising ako dahil may tunog na parang may nagkikiskis ng tela sa tiles. Hindi siya malakas, sobrang hina. Pero yung utak ko, paggising mo sa gitna ng tulog, sobrang talas sa mga tunog na hindi mo inaasahan. Yung fan ko, naka number 2, may steady na ugong. Yung oras sa phone ko, 2:14 AM. Madilim, yung ilaw galing lang sa streetlight sa labas, sumisingit sa kortina, gumuguhit ng maputlang linya sa sahig. Yung tunog nanggagaling sa tabi ng kama, sa ilalim. Parang may dahan-dahang hinihila. Parang damit na basa na kinakaladkad. Umupo ako, hindi ako gumalaw agad. Nakinig ako, tumigil yung tunog. Yun yung unang pattern na napansin ko. Kapag gumagalaw ako, tumitigil siya. Kapag humihinga ako ng mas malalim, parang tumitigil din. Parang may nakikinig sa akin pabalik. Sinubukan kong maging praktikal. Baka ipis, baka daga, baka kapitbahay, baka tubig sa tubo. Lahat ng pwedeng dahilan pinapila ko sa isip ko para lang may matirang normal sa kwarto. Pero hindi ako bumaba sa kama para silipin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nung bata pa ako, tinuruan kami ng lola ko na huwag titingin sa ilalim ng kama kapag gabi, lalo na kapag mag-isa ka. Hindi niya inexplain, basta sinabi niya. At sa mga matatanda, may mga utos na mas mabigat sa logic. Kahit tumanda ka, dala mo pa rin yan. Humiga ulit ako, nakatalikod sa gilid na pinanggalingan ng tunog. Pinilit kong matulog. Ilang minuto, wala. Akala ko tapos na. Tapos, narinig ko ulit. Mas malinaw na ngayon, hindi na tela. Parang kuko. Isang mahabang gasgas sa tiles.
Dahan-dahan, parang sinusukat yung sahig, tapos hihinto, tapos uulit. Yung tunog, hindi random, may ritmo, parang may pasensya. Nalamon ako ng lamig. Hindi lamig ng aircon, wala akong aircon. Lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Tumayo ako, kinuha ko yung phone ko, binuksan ko yung flashlight, tinapat ko sa sahig, sa ilalim ng kama sa bandang tuhod ko. Yung liwanag pumasok, sumayad sa tiles, tumama sa mga plastic containers, tumama sa alikabok. Wala akong nakita. Walang ipis, walang daga, wala ring anino na gumalaw. Pero may napansin akong kakaiba. Yung alikabok sa ilalim, may guhit. Parang may dumaos-dos na bagay ng ilang beses, pabalik-balik sa iisang linya. At sa dulo ng guhit, may parang marka ng daliri. Mahaba, hindi pantay, na parang sinubukang niyang humawak. Hindi ko na tinuloy yung pagtingin. Pinatay ko yung flashlight. Bumalik ako sa kama at hindi ko alam kung paano ako nakatulog ulit. Ang alam ko lang paggising ko ng umaga, ang bigat ng katawan ko. Parang hindi ako natulog. Parang nagbantay lang ako buong gabi kahit hindi ko maalala. Kinabukasan, nilinis ko yung ilalim ng kama. Niwalisan ko, pinunasan ko, nilabas ko yung containers, sinigurado kong walang kung ano-ano man. Wala. Malinis. Dry. Walang patak ng tubig, walang butas sa pader, yung tiles buo, yung kama steady. Sinabi ko sa sarili ko, baka panaginip. Pero hindi natatapos sa isang gabi ang ganitong bagay. Kung tapos na, hindi ko na to ikukwento. Sa mga sumunod na gabi, unti-unti siyang naging mas pamilyar, parang nakikipagkilala. Hindi siya araw-araw, parang pinipili siya ng gabi na pagod ako, o gabi na may hangin, o gabi na may ulan at may amoy ng semento sa labas. Minsan, maririnig ko yung tunog na parang may gumugulong sa tiles, parang maliit na bolang goma, pero wala naman akong laruan. Minsan parang may nagsisinhot, isang mahabang sinhot na barado. Kapag narinig ko yun, automatic hindi ako humihinga ng malakas kasi pakiramdam ko kapag narinig niya yung hininga ko, lalapit siya. At may isang beses, hindi ko makalimutan, nagising ako na parang may humahaplos sa gilid ng foam ko. Yung foam ko, lumang foam na may manipis na cover. Ramdam mo yung bawat galaw. Para siyang alon, pero maliit lang. Parang may daliri sa ilalim na tumutulak pataas. Dahan-dahan, paulit-ulit, sa isang spot sa bandang pa ako. Parang sinusubukan niyang hanapin kung saan ako nakahiga. Hindi ako gumalaw. Nakatitig lang ako sa dilim. Ang mata ko hindi sanay, pero may konting ilaw galing sa bintana. Yung kurtina gumagalaw ng konti, wala namang hangin sa loob. Yung tulak sa foam, tumigil. Tapos may tunog ng pagkapang, yung tunog ng balat sa tiles. Hindi tela, hindi plastic. Parang balat. Parang may bagay na hindi nakasuot, gumugulong o gumagapang, papunta sa ulo ko. Doon ko na naramdaman na hindi sapat yung baka ipis. Kasi ang ipis hindi gumagapang ng may bigat. Ang daga may kaluskos, may tapak. Ito, smooth. Parang sinasadya niyang maging tahimik. Kinuha ko yung phone ko sa bedside. Binuksan ko yung flashlight. Bigla, walang warning. Tinapat ko sa ilalim ng kama sa bandang ulo ko. Wala pa rin akong nakita. Pero yung amoy, sumalpak. Amoy basang hulog. Amoy lumang punda na hindi natuyo. Amoy laway na matagal nang nakababad sa tela. Hindi siya amoy tanal, hindi rin amoy basura. Amoy katawan. Amoy tao, pero mali. Napaatras ako sa headboard, halos sumandal sa pader. Naramdaman ko yung buhok ko sa batok na tumayo. Ang ilaw ng flashlight nanginginig sa kamay ko. At sa ilalim, sa pinakadulo, kung saan halos hindi naabot ng liwanag, may nakita akong maliit na kislap, parang mata na tumama sa ilaw, tapos agad nawala. Hindi ko masabi kung mata nga, pero yung kislap hindi galing sa plastic container, walang reflective doon. Hindi rin galing sa tiles, sa angle na yon hindi siya dapat kumislap. Pinatay ko yung ilaw. Hindi kasi gusto ko, kundi dahil biglang namatay yung flashlight sa phone ko. Parang nag-auto off, pero hindi naman lowbat yung phone ko. Nagbukas ako ulit. Ayaw, black screen. Parang pinili ng phone ko na hindi tumulong.
At sa sandaling yun, naramdaman ko yung kama ko na bumigat. Hindi yung bigat na dahil lumipat ako ng posisyon, bigat na parang may umakyat sa ilalim. Parang may isang bahagi ng foam na hinila pababa mula sa ilalim. Sa bandang tuhod ko lumubog, dahan-dahan, hindi biglaan. Parang may ulo na ipinatong tapos unti-unting dinidiin. Hindi ako makasigaw. Parang may humawak sa lalamunan ko mula sa loob. Nakaawang lang yung bibig ko, pero walang tunog. Tapos, may bulong. Hindi ko marinig yung salita. Ang narinig ko lang, yung tunog ng dila sa ngipin, yung laway, at yung hangin na lumalabas sa bibig na parang may ngiting pilit. Parang may gustong gayain na boses ng tao, pero kulang sa practice. Nangyari yun ng ilang segundo lang pero parang mahaba. Tapos, biglang nawala yung bigat. Parang nag-slide pabalik sa ilalim. At sa sobrang tahimik, narinig ko yung plastic container na bahagyang tumama sa bakal ng bed frame. Ting! Isang maliit na tunog, parang nagpaalam. Hindi ako natulog ulit. Umupo ako sa kama hanggang umaga. Naka-on yung ilaw sa kisame kahit masakit sa mata. Sa liwanag, normal yung kwarto. Pero normal din yung pakiramdam na may isang sulok na hindi mo kayang tingnan ng matagal. Kinabukasan, kinausap ko yung landlady. Sinabi kong may daga yata. Tumingin siya sa unit, nag-spray, naglagay ng glue trap sa may pader. Wala siyang nakita. Ngumiti siya na parang sanay na siya sa reklamo, pero hindi dahil concerned, dahil alam niyang walang mangyayari. Luma na kasi to, sabi niya. Marami talagang tunog. Hindi ko na dinagdagan, ayokong magmukhang baliw. Pero nung gabi na yon, pag uwi ko, may bagong amoy sa kwarto. Hindi amoy spray, hindi amoy chemical, amoy talc, amoy baby powder, yung amoy na ginagamit ng mga nanay para hindi magka-rashes yung bata. Hindi naman ako gumagamit ng baby powder. Wala rin akong bisita. At yung glue trap sa sahig, nasa ilalim na ng kama. Hindi ko siya inilagay doon. Nilagay yun ng landlady sa tabi ng pader, malapit sa kusina. Ngayon, nasa ilalim ng kama, sa gitna. Parang sinadya niyang ilagay sa lugar kung saan ayaw kong tingnan. Nilapitan ko ng dahan-dahan. Huminga ako sa bibig, parang ayokong umamoy ng todo. Tumingin ako. Walang daga, walang ipis, pero may buhok. Mahahabang hibla, manipis, kulay itim na may halo na parang puti o alikabok. Nakaipit sa glue, at sa gitna, may maliit na piraso, parang kuko. Hindi kuko ng pusa, hindi rin kuko ng tao na naputol. Mas makapal, mas kurbado, parang luma. Gusto kong itapon agad, pero may bahagi sa akin na ayaw hawakan. Parang kapag hinawakan ko, didikit siya sa balat ko. Kaya kumuha ko ng walis tingting, tinulak ko palabas, hanggang sa masaginang liwanag ng kisame. Doon ko nakita na may fingerprint sa glue trap. Hindi malinaw, pero may pattern. Parang daliri na mahaba, mas maraming guhit, at may bahagi na parang nagdrag. Parang sinubukang humila palayo. Parang sinubukan niyang lumabas, pero naiwan yung bakas niya. Tinapon ko yung glue trap sa labas, sa garbage bin sa baba. Bumaba ako ng hagdan na parang may humahabol. Yung hallway light, kumikislap. Yung guard, tulog. Normal. Pag-akyat ko ulit, pagpasok ko sa unit, mas malamig. Parang may nawala na hindi dapat nawala. Sabi ko sa sarili ko, okay na, wala na. Pinilit ko. Pero nung natulog ako, panaginip ko yung ilalim ng kama. Hindi yung kwarto ko, hindi rin yung kama ko, basta ilalim ng kama.
Madilim, mababa, may amoy ng lumang kahoy kahit tiles yung sa unit ko. Tapos may tunog ng paghinga sa tabi ko. Hindi ko makita, pero ramdam ko yung init ng hininga sa tenga ko. Yung basa na parang laway. Paggising ko, pawis na pawis ako. Ang lalamunan ko, masakit. Parang sumigaw ako sa panaginip pero walang narinig yung kapitbahay. Tumingin ako sa phone ko. 3:09 a.m. Naka-on yung flashlight ng phone ko kahit hindi ko binuksan. Nakatutok siya sa ilalim ng kama. Parang may nagtutok para sa akin. Yung ilaw, steady. Hindi nanginginig. Parang alam niya kung saan dapat tumama. At sa liwanag, doon ko nakita yung pinakaayaw kong makita. May mukha. Hindi buong mukha. Hindi yung malinaw na may mata, ilong, bibig. Mas parang outline. Parang yung balat sa ilalim ng kama, may nakaumbok na parang pingsi. May dalawang hukay na mas madilim, parang mata, pero walang kislap. Tapos sa bandang baba, may guhit na parang bibig na hindi nakangiti, pero hindi ring neutral, parang pinipigilan ng ngiti. At ang pinaka nakakadiri, yung mukha, nakadikit sa sahig. Parang gumapang siya ng sobrang lapit sa tiles na parang mas komportable siya pag dikit na dikit. Parang ayaw niyang tumaas. Parang ayaw niyang makita ng buo. Naka-freeze ako. Hindi ako makahinga. Yung dibdib ko parang may bato. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero yung mga paa ko nakadikit sa kama. Tapos, dahan-dahan, gumalaw yung guhit na bibig. Hindi siya bumuka ng todo, parang nagbubulong lang pero walang tunog. Tapos may tunog na lumabas mula sa ilalim ng kama. Hindi galing sa bibig ko, galing sa ilalim. Isang salita. Hindi ko alam kung tama ang narinig ko, pero parang pangalan ko. Yung pangalan ko, binigkas ng hindi sigurado, parang sinasanay. At sa sobrang natural ng reflex, muntik na akong sumagot. Yung ha na automatic pag may tumawag sa'yo. Yung simpleng pagtugon na parang wala lang. Pero bago lumabas yung boses ko, may naalala akong bagay na hindi ko alam kung saan ko natutunan. Huwag na huwag kang sasagot kapag tinatawag ka ng lugar na hindi mo makita. Lalo na kung galing sa baba, lalo na kung mag-isa ka. Kaya kinagat ko yung dila ko. Literal, para masaktan, para may dahilan yung katawan ko na hindi magsalita. Sa ilalim ng kama, umangat ng konti yung mukha. Hindi pataas, parang lumayo lang ng 1 pulgada. Parang na-disappoint, parang naghantay ng sagot at hindi niya nakuha. Tapos dahan-dahan, umatras yung outline pabalik sa dilim. Parang hinila siya ng anino. Yung flashlight biglang nag-flicker, tapos namatay. At sa dilim, narinig ko yung pinakamahinang tunog ng pangingilo. Yung parang ngipin na kinikiskis sa isa't isa. Parang kinokontrol niya yung inis niya. Hindi na ako nakatulog. Nagbihis ako, kunuha ko mga gamit ko, lumabas ako ng unit kahit 3 a.m. Umupo ako sa hagdan, sa may landing, kung saan may konting liwanag. Amoy simento, amoy sigarilyo ng kapitbahay. Sa liwanag, safe. Pero kahit doon, naririnig ko pa rin yung tunog. Hindi na mula sa ilalim ng kama, kundi mula sa loob ng unit ko. Parang may gumagalaw sa tiles, parang may hinahalos yung foam, parang may nag-e-enjoy sa espasyo na iniwan ko. Kinabukasan, nag-file ako ng leave. Naghanap ako ng bagong lilipatan. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na kailangan ng ganitong stress. Pinaniwala ko sarili ko na practical lang to, hindi takot. Nakahanap ako ng mas bagong condo sharing sa Mandaluyong. Mas maliwanag, may guard, may CCTV, may maayos na elevator. Mas maliit yung kwarto pero okay lang. Yung kama doon, walang ilalim.
Yung tipong box bed na dikit sa sahig, walang space, walang butas, walang ilalim. Sa unang linggo sa bagong lugar, nakatulog ako ng mahimbing. Walang tunog, walang amoy, walang bulong. Naisip ko, ayan, wala talaga. Nasa lumang building lang. Hanggang isang gabi na uminom kami ng housemate ko. Simple lang, beer. Nagkwentuhan kami, tumawa. Yung pakiramdam ko, balik normal. Pagod, pero maligang. Pagpasok ko sa kwarto ko, patay na yung ilaw sa hallway. Kasi nakasensor kasi. Umilaw lang nung dumaan ako. Pagbukas ko ng pinto, may amoy ng baby powder. Nalamig ako. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ako naglagay ng kahit ano. Wala rin akong dalang bagong gamit. Pero andun yung amoy. Parang nakalatag sa hangin. Binuksan ko yung ilaw. Wala naman. Malinis. Nakaayos. Pero pagtingin ko sa gilid ng kama, yung kama na box type na walang ilalim, may manipis na guhit sa sahig. Parang may nakaladkad papunta sa ilalim. Kahit walang ilalim. Parang may nag-attempt. Lumunok ako. Tinignan ko yung ilalim. Wala ngang ilalim. Solid yung kama. Pero yung guhit, andoon. Papunta sa gitna ng kama. Parang doon siya gustong pumasok. Humiga ako na parang wala. Pinilit kong maging matapang. Naka-on yung aircon ng bahay pero sa kwarto ko parang mas malamig. Ramdam ko yung lamig sa buto. Tapos narinig ko yung tunog ng kama. Hindi creak ng kahol. Parang may kumatok mula sa loob. Isang mahinang tok sa bandang ilalim ng foam na parang galing sa loob ng box bed mismo. Tok. Tapos isa pa. Tok. Parang may taong nasa loob, kumakatok palabas. Pinikit ko ang mata ko. Pinilit kong hindi gumalaw. Ang pinakaayaw ko, yung ideya na kahit wala ng ilalim, gumagawa pa rin siya ng lugar. Gumagawa siya ng espasyo kung saan siya pwedeng manatili. Parang hindi siya tied sa lumang apartment, tied siya sa konsepto. Sa dilim sa ilalim ng bagay kung saan ka natutulog. Sa pagitan ng sahig at ng bigat ng katawan mo. Sa tabi ng kama sa sahig, nag-vibrate yung phone ko. Notification lang dapat, pero walang tunog. Vibrate lang. Parang maingat. Tinignan ko. Isang message galing sa unknown number. Huwag kang titingin. Hindi ko alam kung warning ba yun o utos. Hindi ko alam kung sino yung nagpadala. Pero sa sandaling binasa ko, naramdaman ko yung kama na lumubog ng konti sa bandang paa ko. Parang may kamay na umalalay sa ilalim. At sa ilalim ng kama, kahit wala siyang ilalim, parang may huminga. Yung hininga na barado, may laway. Yung amoy ng basang buhok, biglang sumiksik sa ilong ko. Dahan-dahan, tumulo yung luha ko sa gilid ng mata ko. Hindi dahil sa iyak na malakas. Luha na parang reaksyon ng katawan sa lamig at takot. Pinunasan ko ng tahimik. Hindi ako nagsalita. Hindi ako sumagot kahit kanino, kahit sa sarili ko. Kasi may mga bagay na kapag binigyan mo ng boses, mas nagiging totoo. At kapag naging totoo, mas madali silang lumapit. Kung sakaling maririnig mo rin yung gasgas sa tiles sa gabi, yung paghinga sa tabi ng kama, o yung mahinang katok na parang galing sa ilalim kahit alam mong wala namang espasyo, huwag mong i-check agad. Huwag mong itutok yung ilaw ng may galit. Huwag mong hamunin. At higit sa lahat, kapag may naririnig kang bumubulong ng pangalan mo sa baba, kahit gaano pa kahina, kahit gaano pa kapamilyar, subukan mong huwag sumagot.
Hindi lahat ng tumatawag sa'yo nasa taas.